Hindi ka dito, dali. Tingin ka dito sa camera. Hindi sa atin yan, Ben. Andito po kami sa Kabyawgen. At may naiwan yung pa. Andito po sa Kabyawgen si Liam at ipapa-surgery po namin yung kanyang dila. Frenectomy. Or tangtay release. Ayan. Ano lang naman to, overnight lang naman kami dito. Ayun, dila. Taas ang dila. Ayun, ayan o. Ayan. Ayan. Nahihirapan kasi siya mag-pronounce ng letter R. Apo. Oh, yun dapat ito na natangtay release siya nung baby pa siya, kaya lang hindi nakita nung bagong panganak siya. Nung napansin ko, nung nagsasalita na siya, yung kanyang letter R ay W. Sabihin mo nga, masarap? Masarap. Oh, ayan. May clean dila niya. Ayan. So, ayan mga Mars. Hello ulit. Bali, naka-admit na kami dito sa Cabiao General Hospital, dito sa Cabiao Nueva Ecija. At ito ang ating patient. Patient X. Ayan, ang ating ipapa-frenectomy. Ayan, ipapatangtay release natin yung si Liam. So, bali kasi ganito yung nangyari. Nung pinanganak si Liam, dapat sa surgery pa lang, na ano na yan eh, na parang na-pinch na ginanon yung ilalim ng dila niya. So, ewan ko ba't hindi nila napansin doon. Hanggang nung nakalabas na kami, nung pinapa-check up ko siya sa pediatrician niya sa Arayat, doon namin napansin na, actually napansin ko na nag-heart shape yung dila niya. Nung pina-check ko sa pedia, sabi ng pedia nakatangtay nga, tangtayed nga siya. Ngayon, ang gagawin dito, dapat below 2 years old, pwede siyang gawin sa clinic. Bibigyan lang siya ng anesthesia. Ngayon, ang suggest kasi ni Doc nun, may mga pasyente naman daw siya na hindi naman pina-release yung tangtay. Pero madaldal naman daw. Oo, tamang madaldal nga si Liam. Kaya lang, meron siyang speech problem. Yung kanyang letter R ay nagiging L. Ay, hindi. Nagiging W yung letter R niya. Yung masarap, nagiging masawap. Yan, sabihin mo ngayon masarap? Masarap. Oh. Sexy. Sexy. Masarap. Masarap. Flower. Flower. Relo. Relo. Water. Water. Oh, wala yung letter R niya. Maikli kasi dila niya. So, nag-heart shape yung dila niya. So, ang gagawin ngayon, dahil nga malaki na siya, sa surgery na siya. So, ngayon, admit kami ngayong gabi. Actually, ano lang naman to eh. OPD lang dapat siya. Kasi yung ibang mga dental clinic, ginagawa din nila to sa Manila. Dito sa atin, ENT yung mga gumagawa. So, dito, ang unang gagawin, kailangan muna ng clearance ng pedia. So, nung nagpa-check up kami sa pedia, meron siyang medyo mataas yung kanyang white blood cells, tsaka may sipon siya. So, nag-antibiotic siya ng 7 days, tas another 3 days. Tapos, pinainom siya dahil mababa yung kanyang RBC, tsaka mga platelets, nagtitake siya ng ng Ferlin twice a day. Ngayon, after 1 week yun. At, another thermometer yan. Another, blood test. Medyo maganda na yung niya. Maganda na yung... Opo. Sa kilikili. Ayan, kadaldal niya. Ayan, madaldal si Liam, kaya lang, yun nga, may problema siya sa letter R niya. Nabangga sabi ka letter R. Letter R. Ayun. So, bali, nagdalawang CBC kami, nag-ano siya, antigen test. Kailangan mag-negative lahat yun eh. Tapos, x-ray siya. Tinignan ko may, clear naman yung niya, chest x-ray niya. Tapos, urinalysis. So, Wait ka. Hindi, later, gano'n muna si mami. Ayun ka kay ate, ayun ka kay bebe.
Oh, later, ikaw mag-temperature ka. Temperature mo kili-kili mo. So, mamayang alas 12 ng gabi, ano daw siya, lalagyan na siya ng swero. Tapos, bukas ng alas 10 yung ano niya, yung kanyang tongue tie release operation. Ano lang naman yun, maglalast lang yun ng wala mang 10 minutes. So, after nung tongue tie release, bali may exercise pa yung dila niya. So, within a week, kailangan nga ganun daw siya. Ganun. So, tuturuan naman daw kami ng ng ENT doctor. Ayun. Kaya lang ang problema nga, yung mga ganitong edad daw, dahil nga nakakapagsalita na, medyo matagal pa bago masana yung dila niya sa letter R. Kasi nga, yung muscle memory na nung dila niya, sanay na dun sa, yung R niya is parang nag-L siya or W. Kasi yung relo niya, lalo. Ganun siya. Ayun. Doon sa unang ENT na tinanong namin, naabot ng mahigit 50,000 daw. Diyos ko, kamahal. Kaya nag-second kami dito sa ENT sa Cabiao, buti meron. Ayun, nang kasama namin si Ate Bebe. Oh, naglalaro siya. Ayun. So, update ko na lang kayo later kung ano. Alam ko, to cocoterize and then may tahi siya. Hindi ko alam kung ilang tahi yung gagawin sa kanya. Kasi pag baby pa daw, yung mga bagong panganak, hindi naman daw madugo yan kasi parang papel lang daw na kinat. Manipis pa lang yung tangkay nila. Yung kay Liam, yung ganitong age, makapal na. Kaya kailangan na sa surgery siya. Sa operating room gagawin, isi-sedate siya. Tapos may lang siya, yung anesthesia. Hindi siya general anesthesia. Parang yung anesthesia lang na regular anesthesia lang daw. Tapos patutulugin siya. Ayun, 10 minutes doon maano na yung niya. Ika-cut yung sa ilalim ng dila niya and then i-cauterize and then meron tatahiin. Ay, alam ko si Rica Paralejo naggaganon siya parang ilang beses na siya nagpa-tongue tie release. Yung iba meron sila lip tie, dito naman naka yung sinundan nito si Daniel, lip tie, pero sa hospital pa lang, pininch na gano'n yung niya. Yung pininch na nung doktor yung dito niya. Kaya nga, makita mo naman yung niya, yung dito niya, halata mong parang pinutol. Ang niya naman ng lip tie, ang tawag doon, ang nangyayari sa kanila is magkahiwala yung dalawang ngipin nila dito sa yan, may space yan. Yun yung lip tie. Sa tongue tie naman, nag-heart yung kanilang dila. So, labas mo yung dila mo daw, ya? Labas mo? Labas. Ayan, heart shape yung dila. Taas mo. Sabi mo, masarap. Masarap. Madaldal to. O sige nga, ka daw, magkwento ka daw. I am independent. There's something I can do without mommy. So fix my bed upon getting fix my toys after playing. I am independent. Wow, galing naman. Isa pa. Sige pa. Isa pa. I am independent. There's something I can do without mommy. So fix my bed upon getting up. Fix my toys after playing. I am independent. Wow, galing naman. Ay, sumobra naman siya. Pinakabisado sa kanila to nung para doon sa first day pa lang nila, binigay na yan, ipapamemorize sa kanila. So 3 weeks. So doon sa 3 weeks na yon, kakain kami bago matulog, pinapaliguan ko siya, lagi kong nire-recite sa kanya, sabay kami hanggang nakabisado na niya. Si Ate Bebe, isang turo lang sa kanya, nakabisado niya, tapos pamaya-maya nakalimutan na naman. Ayun, kada kakain kami, pinapaano namin sa kanya, pinapa-recite namin. Ano pangalan ng mami mo? Ano po? Mihan. Si daddy mo, anong pangalan? James P. Si ate? Trisha. Si Bebe? Daniel. Ang galing-galing naman. Ilang taong ka na
daw? I am independent. There's something I can do without mommy's help. Fix my bed upon getting up. Fix my toys up to the end. I am independent. Obo, galing naman talaga. Oh, parang nandito lang kami sa ward pang tatlong pasyente. Pero kami lang yung nandito ngayon. Ayan. So, update ko na lang kayo. Uy. Oh, umupo ka na. Okay. Okay lang kami. Andito, sinipon tong batang to. Na-aircon na naman. Yung ganyan, gumot ko. Ano po? Yung gumot. O, tatawagin kita. Liam? Ano po? Liam? Bakit po? Obo, Liam? Liam? Uy. Alam ko Mamaya daw alas 12 hindi na siya pwedeng kumain kasi suswero siya. Ay, hindi ka pwedeng lumabas dyan. Alika, dito tayo. May temperature ka. Yes po. Akit ka dito. Dito ka na. Akit na dito.